unleash. Kaya, no? Tingnan po natin kung gagana yung ano natin. No? Alam po natin, ginagamit po ng Diyos yung mga ordinaryong people. Amen po ba tayo dyan? No? God uses ordinary and weak people. Pero, tingnan po natin, no? Kung minsan, kasi madaming mga ulo, kailangan mag-jump over the hoop. Paki-press na lang muna, kapatid, ha? Okay? Pero, bagamat ginagamit ng Diyos, no? Yung mga ordinaryong tao, maging mga makasalanan na tao. Pero imagine po natin, no? Ano kaya kung tapangan pa po natin ng konti? No? Ano kaya ang pwede pa at kaya pang gawin ng Diyos sa isang tao, sa isang Kristiyano na matapang? Pakitanong nga po yung katabi, matapang ka ba, bebe? Amen. At sabi ng mga mister, amen. No? So, pastorin nga, yung problema, sumobrang tapang. No? At isa pa, no? Sige, ano nga natin, hindi ko alam bakit ayaw po. So, pakiano na lang po muna. No? Tsaka isa pa, alam din po natin, no? Ginagamit po ng Diyos, maging mga pinakamaliliit po natin mga panalangin. No? So, imagine po natin, ayaw niya, no? Imagine po natin, ano pa po kaya, no? Ang pwedeng gawin ng Diyos, no? Naniniwala po ba kayo ang Diyos ginamit po niya yung maging mga maliliit na panalangin? Come on. Amen? Di ba? Pero ano po kaya, no? Kung ang panalangin natin, lakihan lang din po natin ng konti. Yun po ang gusto ko pong pag-usapan, no? Naniniwala po ba kayo, lahat ng mga matitinding kilos ng Diyos, nagsisimula po sa panalangin. No? Maging mga maliliit at mga ordinaryong mga panalangin. Pero minsan, no, sometimes, so listen to me, LBCC, no? Sometimes big things can come from small adjustments. No, may kwento lang po muna ako sa inyo, no? Wala po sa screen, wala sa PowerPoint. Kwento ko lang sa inyo. Kung papansinin niyo sa scripture, yung si Peter, yung bookends ng pagsasama ni Peter at ni Jesus, pareho po na ang similarity ay yung kwento sa miracle ng paghuhuli ng isda. No? So bagamat si Jesus at si Peter, sa simula, nung tinawag ni Jesus si Peter, paano po ito na-confirm? Nung nakahuli ng isang miraculous catch si Peter. If you know the story, di ba na si Jesus, hiniram niya yung bangka. Tama? Bangka nga ba yun? No? Hiniram niya yung bangka ni Peter. Sabi Peter, pahiram. Di ba? Tapos, sabi ni Peter, sige po. Di ba? Tapos ginamit ni Jesus yung bangka bilang parang stage niya. Diba? Kasi dami sobrang tao, so doon siya nag-preach doon sa may dagat. No? So tapos ang stage niya yung bangka ni Peter. Nung tapos na niya mag-preach, sabi niya kay Peter, diba? Manghuli ka ulit ng isda. Tapos sabi ni Peter, Lord, buong gabi kami, magdamag kami ng huli, wala kaming huli. Tapos sabi ni Jesus, no, go into the deep. Punta ka doon sa malalim. At nung sabi ni Peter, sige na nga, dahil sabi mo, diba? Because you say so, pumunta sila dun sa malalim, tapos nakahuli sila ng matinding catch of fish. No? Tapos sabi ni Peter, dumuhod nga si Peter, sabi ni Peter, away from me, I am a sinful man. Pero dun siya tinawag ni Jesus. No? Alam natin, unfortunately, somewhere along the way, na-deny ni Peter si Jesus 3 times. Tama po ba? Diba? Tumilaok yung manok. You know that story, right? Tapos nag-resurrect si Jesus, tapos nirestore niya si Peter. Nung nirestore niya si Peter, ano po na naman ang kaganapan? No? Isa na namang miraculous catch of fish. No? I don't know if you noticed that. Sa Gospel of John naman po yun. No? So sabi niya kay Peter, ganun din, wala din ulit mahuli. No? So sabi niya kay Peter, let down your net for a catch. Sabi ni Peter, buong araw din kami nanghuhuli, wala kaming mahuli. No? Tapos sabi ni Jesus, no. Let down your net on the other side. On the other side. No? Yung una, sabi niya, go to the deep. Tapos pumunta ng malayo sila Peter, no? Doon sa malalim, doon yung mga isda. Ito namang pangalawa, sabi niya, hindi, lagay mo lang sa kabila. Siguro kung nangingisda si Pedro sa kaliwa, sabi niya, lagay mo lang doon sa kanan. Kasi yung mga isda ay 30 inches apart lang. Kasi sabi nila, sa isang bangka, pag nakaupo ka, 30 inches lang po yung pagitan. Nakuha po natin? Yung difference ng left saka sa right sa isang bangka, 30 inches lang, 2.5 feet. So can you imagine? Yung mga isda, nandun lang pala, 2.5 feet away from you. Pero nung pag mangingisda ka on the wrong side of the boat, walang huli. Kaya sabi ni Jesus, no. Put your net on the other side. 30 inches lang. 30 inches, siguro ganun lang. Tama ba? 1 foot, siguro 1 foot, di ba? 2 feet, 2.5. Tama?
Ganun lang po yung pagitan, no? Tapos nung ginawa ni Peter, he let down his net on the other side. Ganun din, miraculous catch of fish. No? Ano pong lesson nun? Hindi ko alam. Ang lesson po nun yung minsan, big things can come from small adjustments. Small adjustments lang. Hindi lahat ng mga revival nagsisimula na ialay mo ang Isaac mo sa altar. Yeah, minsan. Pero minsan, yung minsan tinatawag nating tweaking, iti-tweak. Hindi tweak, ha? No? Iti-tweak mo lang ng konti. Yung konting adjust lang. Yung minsan tawag din nila doon pivot, no? Mag-pivot ka lang, no? Nagpi-pivot ka dito sa kaliwa, no? I-pivot mo sa kanan. 'Di ba? Ipihit mo lang ng konti lang. Minsan 30 inches lang. Pero that can spell the difference between no catch and miraculous catch. So ganun din po ang gusto ko i-propose sa inyo, no? LBCC. Na ano kaya? Kung ang Kristiyano naman ay nananalangin, ano kaya? Lakihan lang natin ng konti pa ang ating panalangin. Ano pa kaya ang kayang gawin ng Diyos? Tama? Okay, sabihin natin, ang Diyos gumagamit ng mga ordinaryong tao. Okay, ordinaryong tao. Pero ano kaya kung tayo, no? Tapangan lang din natin ng konti ang mga kilos natin, ang mga hakbang natin, ang pananampalataya natin. Ano po kaya ang kayang gawin ng Diyos? No? Kayo po, tanongin ko po kayo, kaya pa po ba ninyong tapangan? Yay, nakakatakot. Kaya pa po ba ninyong tapangan ng konti? Hindi, di ba? Kasi maging honest tayo, minsan kahit na matagal na tayong Christian, na-intimidate pa rin tayo, di ba? Minsan nahihiya pa rin tayo mag-share ng gospel. Maging honest, di ba? Ba? May mga bagay na parang nahihiya pa rin tayong hakbangin. May mga bagay na, kunwari, magbukas ng Bible study sa opisina. Yung nahihiya tayo lumapit sa boss, tingin ko makakatulong sa opisina natin. Kung mag-host po tayo ng Bible study, huwag kayo mag-alala, libre naman po ito after office hours. Hindi mo alam anong kayang gawin ng Diyos sa mga maliliit na hakbang, basta tapangan mo lang. O pakisabi ulit sa katabi po ninyo, tapangan mo lang, bebe. Yung katabi mo naman, ayaw mo kausapin, siya naman sabi mo, lakihan mo lang panalangin mo, bebe. Okay, amen? So ano kaya, no? A bold view plus bigger prayers, ano kaya ang kayang i-unleash ng Diyos, no? In and through our lives. Okay? Kasi kung 33 years, ito na ang nagawa ng Diyos, pero yung next 33 years, kung di pa babalik ang Panginoong Jesus, ano pa kaya ang kayang gawin ng Diyos? Pero, di ba sabi nga nila, no? Hindi pwedeng, di ba sabi nila, insanity is attempting the same things over and over again and expect a different result. Kung gusto natin ng medyo iba pang resulta, dapat ibahin pa natin yung kilos natin. Pero, sinasabi ko nga po sa inyo, yung ibang kilos, hindi naman laging kailangan drastic. Ibig sabihin, hindi naman kailangan palitan yung pangalan ng church. Di ba? Palitan yung pastor. Hindi naman. Di ba? Minsan, pag malala na yung pastor, di ba? Yung pastor pa naman ninyo, medyo pwede pa. Pwede pa ba? Ay, hala, walang sumasagot. Pastor, mga malala ka na. Ha? Pwede pa? Di ba? Amen, ang pastor? Ha? Amen. Okay. Ay, dalawa lang ang nag-amen. Kabahan ka na, ha? Pagpe-pray kita, mamaya. Dalawa lang nag-amen, Pastor Ray, ha? Okay, so, pero nakuha po natin, no? Yeah, may mga bagay na talagang kailangan, may mga drastic na mga changes, may matinding mga pagbabago, pero usually sa isang church na okay na, maganda na, tumatakbo na, di ba? Pero gusto pa ninyo, next level, minsan yung ang tanong lang ay, ano pa yung mga maliliit na pihit, yung tweak. I-tweak lang natin ng konti, pero yung resulta, magiging matindi. So ako, ang sinasabi ko po sa sa amin, sa Horizon, yung lahat ng ginagawa mo, next year, tapangan mo lang. Dagdag lang ng tapang. Di ba? So, ibig sabihin, hindi naman ganun na drastic. Yung panalangin natin, lakihan mo pa. For example, kung ang panalangin mo, Lord, ligtas mo pamilya ko, niligtas na. O, ano pa? Lord, iligtas mo yung mga kamag-anak ko. Kung next year, pati kabag-anak mo, ligtas na. Lord, iligtas mo yung mga kabarangay ko. Nakuha po ninyo. Ano kaya? Yung mga maliliit, pero palaki mo lang ng konti. Saan kaya hahantong po yan?
Amen? So gusto ko po pag-usapan po natin sa umagang ito, 3 big prayers. No? Sundan na lang ninyo ako mukhang hindi, kasi minsan, pag maraming, hindi ko alam, pag high frequency, di ba? So, basta sundan na lang ninyo ako, kabisado ko naman yung natin. Ha? So, ang pag-usapan po natin sa umagang ito, 3 bold prayers. Okay? 3 bold prayers. Okay. Tanong muna natin katabi natin, bold ka ba? Teka, parang iba yata iniisip. Parang iba sa inyo, bastos yata iniisip. No? Hindi ito yung mga bold ng mga panahon na 80s. Hindi. No? Bold ka ba? No? Matapang ka ba? So ano kayang kaya pa natin gawin? No? So mag-suggest po ako ng 3 mga pinalaking mga panalangin. Are you ready for the Word of God? Amen. Number 1, bold prayer number 1, ilagay po natin, ipakita natin. Number 1, simpleng-simple, pero matindi po itong prayer. Ano kaya kung lahat tayo, no? Lahat tayo, walang exception, sasabihin natin sa Panginoon, Lord, use me. Amen? Come on, amen? Lord, use me. Ano kaya kung sa LVCC, walang mga taga-upo? Anong ministry mo sa church? Taga-upo. Hindi ministry yun. No? Ano kaya kung sa LVCC walang spectator? Come on, amen? Ano kaya kung lahat nagpapagamit sa Diyos? Walang member ang LVCC. Gusto ba niya yan? Pag tinanong, Pastor Ray, Pastor Tess, ilan ang miyembro ng church niyo? Ay, wala kaming miyembro. Ha? Hindi kasi lahat ministro. Can you imagine a church with no members, but all ministers? Kaya sabihin mong 100, 150, 200, hindi naman ganun na kalakihan pa. Pero kung yung 100, yung 200, lahat ministers, lahat nagpapagamit sa Lord, ano kaya ang kaya at pwede pang gawin ng Diyos sa inyong kalagitnaan? Amen. Tama po ba? Pakita natin yung next Okay, hindi gumagana So, Isaiah 6 verse 8, sabi dito, and I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? Then I said, here I am. Ano daw? Kayo magsabi, here I am, send me. Wow, no? Ano kaya kung lahat tayo gaya ni Isaiah, pag magparinig lang ang Lord, ang bilis natin tumugon, no? Ito yung tamang pagiging sensitive, di ba? Minsan sensitive tayo sa mga maling bagay. Di ba? Minsan sensitive tayo para sa sarili po natin. No? Pero ano kaya kung sensitive tayo sa tinig ng Diyos? Sensitive tayo sa boses ng Diyos. No? Pakita natin yung next slide natin. No? Kadalasan, ang mga natin, why me? Di ba? Pag may mga pangit na nangyari sa atin, bakit ako? Bakit ako? Minsan naman ang natin, who me? Lord, diba? Ako? Ako ba tinatawag mo? Pero ang tamang panalangin po dapat ay, Lord, here am I, use me, or pwede rin pong sabihin, send me. Amen ba tayo dyan? Kumakama, amen? Di ba? Pero linawin lang po natin, ang Lord hindi po user. Ang Lord po ay lover. Tama ba? So, dapat linawin lang din natin yan, Ang Diyos, hindi po manggagamit. Hindi po user ang Diyos. Pero bakit natin kailangan ipag-pray na, Lord, use me? O tanongin ninyo ako, bakit? Ay, mas malakas naman po. Tanongin ninyo ako, bakit? Okay. Bakit nga po ba? Kasi ang totoo po niyan ganito. No? With or without you, ang Diyos, ma-accomplish niya ang purposes niya. Tama? Ang totoo niyan, maniwala ko hindi ka kailangan ng Diyos. Yes? Di ba? Hindi po tayo kailangan ng Diyos. Kasi ang purposes ng Diyos will always prevail. Di ba? Meron nga pong passage sa Bible, sabi ng Lord, kung ayaw nyo mag-worship sa akin, even the rocks, yung mga bato, will cry out. See? Di ba? So kung ayaw natin, may magagamit ang Lord na iba. Kung ayaw talaga natin, ang Diyos pwedeng kumilos ng mag-isa. Tama? Ang daming mga milagro sa Bible, walang taong ginamit. For example, si Pedro, nakakulong. Tapos, kusang bumuka ang prison cell. Tama? May mga ganong miracle si God na pinapakita lang niya sa atin, kung ayaw nyo, kaya ko. Diba? Pero bakit privilege po natin na magpagamit po kay Lord? No? So, hindi tayo kailangan ng Diyos. Sabi nga po nila, di ba? God without man is still God. But man without God is no longer man. Kasi hindi na yan ang pagkalikha sa atin ng Diyos. No? So,
hindi tayo magpapagamit kay Lord kasi, quote-unquote, kailangan tayo ng Diyos. No. In a sense, magpapagamit ka kay Lord kasi kailangan natin yun. Para sa atin yun. Sabi nga po sa katabi niyo, para sa atin to, bebe. Ang ministry, in the end, para sa atin. Tama? Hindi para kay Lord. And of course, para kay Lord, for the glory of God. Tama? For the purposes of God. Pero kung tutuusin, hindi tayo kailangan ng Diyos. Diba? Siguro nga na-fulfill na ang Great Commission pag hindi lang umasa ang Diyos sa tao eh. Diba? Kasi ang Diyos pa lang, siya lang mag-isa, kaya naman niya talaga i-fulfill yung Great Commission eh. Pero sino sa atin naniniwala? Pribileheyo maglingkod sa Lord. Come on. Come on, amen. Pribileheyo maglingkod sa Lord. No? Kasi ang buhay natin mas nagkakaroon ng meaning, nagkakaroon ng purpose, nagkakaroon ng fulfillment kung magpapagamit tayo sa Diyos. No? Kaya, okay, pwede palapakan ng Lord. Come on. Amen? Ha? Kaya yan lang po, yung tapangan lang natin. Ha? Yung mga bagay na natatakot tayo, sige lang, subukan mo. Kung wala, edi wala. Diba? Sabi nga nila sa English, everything to gain, nothing to lose. Kasi wala namang nawala. Kung hindi ka mama-pride, kung humble ka, kagaya ko, amen? No? Kung humble ka naman, kunwari, subukan mo. Kunwari, P-months, paano kung sharean ko siya, hindi siya tumanggap? Di wala. Tama? Kunwari, mag-propose ka sa boss mo, boss, baka pwede tayo mag-start ng Bible study dito sa opisina. Kung ayaw nung boss, kaya, nasigawan pa ako. Di napahiya ka lang. Pero yung nga, kung hindi ka naman sobrang maano sa sarili mo, di ba? Hindi ka naman yung ma-pride na tao, hindi ka naman yung mga tao na sobrang sensitive sa sarili mo, kung napahiya, di napahiya, so be it. Di ba? It's a small price to pay, di ba? Para sa kaluwalhatian ng Diyos. Di ba? Maliit na bagay lang po yan yung mapapahiya ka. Ano ngayon kung mapahiya ka? Anything that causes you to be humble is good. Amen? Di ba? Di napahumble ka pa, di mas maganda. Right? Pero paano kung umuo yung boss mo? Paano kung tumanggap yung kaibigan mo? Tama? Paano yung mga taong ini-invite nyo, biglang napa-oo mo? Di umaten ngayon next Sunday. See? Hindi po natin alam ano pa ang pwede at kayang gawin ng Diyos kung tatapangan lang natin. Basta tayo, magbo-volunteer po tayo. Lahat po tayo sasabihin natin, "Here my Lord, send me." No? Minsan, hindi natin alam kung ano yung, kasi may mga tao na hindi clear sa kanila, ano yung mga ministry nila, ano yung mga gifting nila. No? Ako, ang suggestion ko, mag-volunteer. Hindi minamasama ng Diyos ang mag-volunteer. Volunteer ka lang. Tama? Come on. Amen? Kung may narinig ka na, may outreach itong Sunday, pwede bang sumama? Di ba? Kasi tignan mo lang, tapos laging tanong mo na yung leader, meron ba akong matutulong? Di ba? Kung ang role mo lang, taga-bili ng soft drink, taga-ayos ng upuan, di ba? Hindi, totoo. Kung yun ang role mo, di sige. Tama? Kasi dyan naman po nagsisimula yung mga malalaking gawain ng Diyos eh. Sabi, di ba, sa salita ng Diyos, "He who is faithful with little can be entrusted with much." See? So, wag tayo matakot na magsimula sa maliit. Di ba? Yung kaibigan namin ni Pastor Ray, si Pastor Loy, kinakwento niya sa akin, dati, siyempre, di pa siya pastor, wala namang taong pinanganak pastor, di ba? So, nung nagsisimula siya, youth sa church nila, sa ano lang niya, sama lang siya sa pastor niya. Nung panahon nila, of course, wala pa itong mga LCD, o ngayon nga, LED wall na. Panahon po nila, blackboard. Sino pong mga Gen Z? Alam pa ba ninyo ano yung blackboard? So yung pastor niya, nagdadala ng blackboard, portable na blackboard. Hindi naman siguro yung blackboard na kasing laki na sa eskwelahan. Pero yung portable, so nadadala, so natutupi, tapos nilalagay sa kilikili. So sabi niya, "Pastor, sama po ako sa inyo. Ako na po magdadala ng blackboard niyo." Sabi ng pastor niya, sige, iho, salamat. Na-appreciate naman ng pastor niya. See? Sabi niya, "Pre, nagsimula ako, sama-sama lang ako sa pastor ko. Taga-bit-bit lang ako ng blackboard niya. Taga-bit-bit lang ako ng chalk niya. Tapos kung nagtuturo siya, tapos na. Pastor, tapos na po ba? Tapos na. Pastor, pwede ko naman burahin yung tinuro mo? Pwede na. Buburahin lang niya. Yun lang. Tapos i-fold niya ulit yung blackboard, yun na." Doon siya nagsimulang nagkaroon ng puso sa ministry. Amen. See? Di ba? Kung di mo alam, huwag mong hintayin na klarong-klaro lahat.
may mga bagay nagsisimula sa pagbo-volunteer. No? Pakisabi sa katabi, sama-sama lang, bebe. Come on. Pakisabi sa katabi, sama-sama lang, bebe. Amen? Di totoo. No? Kami po, yearly, meron kami local missions kasi may mga partner kami mga missionaries. No? So ginagawa ko, kunyari, pupunta ng Aurora, Quezon. Team of 10, di 10. Maglalagay ako ng 5 leader. Kasi siyempre gawain yun eh. Diba? Huwag naman puro mga baguhan. No? So meron akong at least 5 na alam ko maasahan. Na kahit wala ako dun, alam ko itong mga taong to, mga matitino, mga magagaling, no? Mga may maturity. So meron na akong 5. No? So yung 5, ito yung mga leaders ko, ito yung core team. Tapos, magsasabi ako, sino sa inyo ang hindi pa naka-experience ng mission, gusto ko, kayo ang sumama. Di may magbo-volunteer. Kaya tataas ang, hindi, nakasama ka na ba? Opo, last year. Ay, hindi ka na pwede. Pastor, hindi, saka ka na. Sino yung wala pang exposure. Gusto lang sumubok. May mga magtataas ng kamay. Tapos siyempre, si challenge sa amin, hingi ng waiver. Pag mga bata, mga estudyante, may waiver sa magulang, mga ganyan. Mag-raise ng konting fund. Konti lang naman, mga 2 milyon. Hindi, maliit lang ang mission namin, pasensya na, ha? Mga 2 milyon. So, mag-raise na ng konti, para may konting taya. Pero, by and large, subsidized ng church. O, kita nyo? So pag ganyan, sama-sama lang sa mga kuya ate. Tapos minsan magtatanong, Pastor, ano gagawin ko doon? Basta pag nandun na, siguradong may need. Wala namang ministry na walang need. Yes? Di ba? Kahit na planado na, di ba? Alam ni Pastor ito, di ba? Kayong mga matatagal sa ministry, alam niyo to. Kahit anong gawain na planado na, pag nandun na, may biglang mga pangangailangan. Tama? Biglang magba-brown out, biglang may mga emergency, biglang yung gym hindi available. Yung mga ganun po ba? Pag nandun ka, meron kang magagawa. Pero wala ka magagawa kung wala ka dun. Amen? Di ba kaya minsan nakita natin sa social media, no? Minsan may point din, no? Bagat sabihin natin wala namang Bible verse, no? Minsan may makikita tayo sa mga Facebook na may mga 60-70% sa Facebook puro mga basura eh. Pero may mga 20-30% siguro na medyo natirang medyo matitino, no? Lalo na pag nagpo-post si Pastor Ray, no, ng paano siya nagja-jogging. Yung grabe po yun, no? Madami na born again po doon. But that's another topic for another time. Ha? Namimiss ko exercise mo pas eh. Ha? Okay, mag-post ka ulit, madami na born again po doon. Pero minsan, di ba, may nakita ka sa social media, just show up. Show up. Parang isip mo, ha? Yun lang? Oo, show up. Kahit na minsan you don't feel like it, show up. Minsan you wanna quit, show up. Nalulungkot ka, show up. Kasi showing up is the first step to success. Showing up is the first step to survival. Tama? So ako, ganun po kami. Every year may missions, tapos kung 10 sila, yung 5, kailangan ko ng team na tested na, di ba? Para sigurado naman may ma-accomplish. Pero laging yung kalahati ng team, gusto ko yung mga first-timer. Kita mo, almost always, mga kapatid, hindi na siguro nakapagtaka. Pagbalik nila, mas on fire yung 5. Kasi yung 5, hindi naman hindi sila na on fire, ha? Pero ibig sabihin, sanay na sila eh. Hindi na bago. Pero yung 5 na first time mag-mission, first time na lumabas sa kanilang comfort zone, wow, tuwang-tuwa. At doon tayo nagre-raise ng mga leader. Kuha po natin. I wanna challenge you. Pwede ko ba kayong hamunin? Pakisabi sa katabi, hinahamon tayo ni Pastor. Pwede kayo hamunin? Hamunin ko kayo. Bago matapos yung taon, sumubok kayo ng isang bagay na hindi pa ninyo nagagawa. Englishin ko. Kasi pag nagagalit ako, napapa-English ako eh. Naks! No? Hindi, Englishin ko lang. When was the last time you did something for the first time? Hindi nga, di ba? Kahit na sabihin mo, 50 years ka ng Christian, I'm sure meron pang mga hindi mo pa nagagawa. Hindi exactly na hindi mo pa nagagawa per se, pero yung the way mo ginawa, hindi pa. For example, ako, 30 years na akong Christian, 30 years na ako sa ministry. Kasi 5 years old pa lang, tinawag na ako ng Lord. Ay, wala. Liars go to church. Pero totoo yung 30 years na ako sa ministry. So, nagpa-fasting ako. Hindi, totoo. Part naman ng buhay natin fasting. Pero hindi ko pa nasubukan yung 7-day fasting. Yung as in tuloy-tuloy. Pinakamahaba ko 3 days. Yung tuloy-tuloy. So sabi ko, Lord, gusto ko sumubok na 7 days na water fast lang.
Ano mo yung mga gano'n? Yung bago lang, di ba? Ako, sanay naman ako na nagigising 5 a.m., no? 5 a.m. para mag-devotion, ganyan. So, medyo hindi na bago sa akin. So, tapos minsan may nabasa ako libro, kay Arthur Wallis yata yun, yung sabi niya, yung watch and pray, yung watch daw, no? Sa kanya lang yun, no? Sabi niya, yung watch, sabi niya, kung ang fasting ay abstaining from food for the purpose of prayer, yung watching daw is abstaining from sleep for the purpose of prayer. Hindi for the purpose of Netflix, ha? Di ba? Nilinaw na ni Pastor Ray kanina, ha? Hindi puro Netflix, no? So, sabi ko, yung fasting nakakagawa na ako, sabi ko, ano kaya? No? Hindi mo na ako uwi, kasi pag umuwi ako, syempre, di ba, may madami ano. So, sabi ko sa wife ko, love, hindi mo na ako uwi. Ha? Saan ka pupunta? Hindi, sa church lang ako, huwag ka mag-alala, sa church lang ako. No? Pero mag-overnight prayer lang ako and fasting ng mag-isa. Gusto ko lang masubukan lang. So, ang gagawin ko, 12 midnight, gising ako hanggang 3-4 a.m. para lang mag-pray. Hindi, maging honest, ayoko naman baka mamaya sobra kayo ano sa akin, hindi naman, hindi siya yung nakuluhod na 4 na oras. Hindi, diba? Gusto ko lang maging honest din sa inyo, ha? Mamaya sumobra taas ang tingin nyo sa akin. Nakakahiya naman, napaka-humble kong tao. Hindi. Pero hindi siya ganon. Hindi siya ganon, ha? Hindi siya yung 4 na oras na nakano. Pero sabihin, may time na nagpe-pray ako, tapos siguro after 15-20 minutes, pwede ako tumayo, magjo-journal, tapos magbabasa ng Bible. Halo-halo na. Pero nagagets nyo? Pero sasadyain kong hindi matulog para watching. Kasi nang nakabasa ko sa libro, watching pala ay hindi ka matutulog para manalangin. So kayo, ano yung mga hindi pa ninyo nasusubukan para kay Lord? Subok lang. For example, I'm sure, baka may mga nakasabayan na kayo sa jeep, sa bus, mga nagpipreach na humingi ng pera. Kayo hindi kayo hihingi ng pera. Ay, parang gusto ninyo. Hindi, siguro kayo hindi kayo hihingi ng pera. Pero sa totoo lang, nasubukan na nga ba ninyo mag-preach sa bus? Nasubukan nga ba talaga ninyo na mag-preach sa kalye? Tama? Kasi kung sinasabi lang ninyo, Pastor, hindi ako agree sa mga nagpe-preach sa bus, tapos humingi ng pera, di ikaw, huwag ka humingi ng pera, pero mag-preach ka. Amen. Ay, parang may mga kinakabahan na dito, may mga kinakabahan na. Amen? Hindi nga. Di ba? Again, pakisabi sa katabi, subok lang, bebe. Tapangan nga eh. Kasi kung gusto mo ng panibagong kilos ng Diyos, hindi nga pwedeng same old. Subok lang. Alam ko nagsishare na kayo ng gospel. Pero, minsan subukan mo lang na mag-share kayo ako ng gospel sa isang pamamaraan na hindi ko pa nagagawa. Amen? Of course, hindi kasama ang kasalanan. Ha? Hindi yung subukan ko na habang nanginginom, di ba, sasama ako sa mga nagtatagay at share ako sila ng gospel, di ba? Pre, alam mo, ma-born again ka na, ikaw makasalanan ka, in Jesus' name. Hindi, of course, hindi kasalanan. Tama? Mag-preach sa LRT, nasubukan na nga po ba ninyo? Nakuha po ninyo, no? So ako minsan, ganun din, di ba? Ako sanay, na-invite naman na tayo sa labas, pero isip ko, ano kaya? Di ba? Yung on my own lang. O kaya baka minsan magsasama ako ng isa. Magsasama ako ng isa na, sige nga mag-preach nga tayo sa kalye. Di ba? Siguro hindi may megaphone, pero yung yung maghinto ka ng tao, excuse me, may time ka ba? Can I share 5 minutes with you, the good news of... Yung mga ganun. Yung medyo may kaba. Alam mo yun, may kaba, may takot, kasi nga first time. Amen. Paano mo nalaman matapang yun? Pag natakot ka. Kasi amen? Tama? Courage is not the absence of fear. Courage is doing it in spite of the fear. Yung may kaba ka, may takot ka, pero sige na. No? For example, ako, sanay din ako sa ganyan. No? So one time, kwento lang to ha, kasi siyempre gusto rin po natin na medyo bagong kilos ng Diyos sa buhay natin. So one time, nasa IGSL na to, Pastor Ray, no? Kasi bago ako nag-ATS, nag-IGSL naman po ako, yung dating ISOT Asia. So meron kami tinatawag na teen internship. Tapos din, na-assign. Kunwari, sa Sunday, ikaw magpipreach, Pastor Manric, sa ganyan, ito, magtuturo ng Sunday school, ikaw magtuturo sa mga bata. Tapos, may isang weekday na mag-outreach kami sa factory. Tapos, hindi ako ang naka-assign doon, pero dahil team kami, required kami, lagi kami nandun. So yung isang kasamahan ko, medyo Inglesero, sabi na, Kuya Mans, ito pipreachan ko, mga nasa factory ng mga, may mga tattoo, may mga talagang, pinagpapawisan ng malagkit,
No? Tapos yung boss nila, Christian. So gusto niya ma-share ng gospel yung mga tao niya. So doon kami sa factory, kinakabahan yung kasama ko, Inglesero kasi. Sabi niya, I don't know how to speak to them. I'm konyo. So naisip ko, nagpaalam ako doon sa team leader. Sabi ko, team leader, kinakabahan. Jason pangalan, okay lang siguro banggitin ko yung name niya. No? Hindi naman siya kilala. Sabi ko, sir, kinakabahan si Jason eh. Pwede po ba ako na lang? Ha? Ikaw? Ikaw nasa Sunday eh. Hindi, sabi ko, ako pa rin naman sa Sunday kung gusto niyo. Gusto ko nang masubukan. So nag-share ako. Straight Tagalog. Mga gano'n na, alam mo yun, kahit na pastor na ako, something na bago, yung ganong klaseng audience, di ba? Tapos, straight Tagalog. May konting English siguro, yung mga basic na English, di ba? Yung right? You know, mga ganyan, mga pa-cute lang, di ba? You know, actually, mga ganyan lang. Oh. Kasi pag nag-actually ka, tumatalino kayo, di ba? Hindi, subukan ninyo, di ba? Lahat ng sentence, subukan mo na ano. Anong pangalan mo? Actually. Saan ka nakatira? Well, you know. Tumatalino. Amen. Amen. O, hindi, totoo nga. Ano, sino po ang tatanggap ng hamon ni P-Mans? Ay, hindi yung totoo, before the Lord. Kasi hindi ko na kayo check after this eh. O, sino sa inyo, bago matapos yung taon? Yung susubok lang. Subok lang. Agi, pakitapik yung katabi pa kasi subok lang. Subok lang. Walang mawawala. Tama? Kung ang pinaka-resulta ay walang nangyari, di wala. Kung ang pinaka-resulta lang, medyo napahiya ka, di sige. Diba? It's a small price to pay. Pero yung nga what if? Again, sabi na malakas, what if? What if kumilos ang Diyos? Diba? What if nagpakita ang Diyos? What if tumugon ang Diyos? O kita niyo? Diba? You will never know anong pwedeng gawin ng Diyos sa isang matapang na hakbang sa isang malaking panalangin. So, amen. Okay? Ready ba tayo sa prayer number 2? Okay? Ano na natin sa prayer number 2, ha? Ano yung prayer number 1? Use me. Medyo external. Itong pangalawa, pwede ba gawin natin internal? Ano po yun? Search me. Search me. Matapang din po ito. Pakita natin yung passage. Ha? Tingnan po ninyo si David. Kala ninyo, pag tinanong ko kayo, anong pinakamatapang ginawa ni David? I'm sure 99% of you will say, Pastor, nung humarap siya kay Goliath, at di ba, kahit na higante si Goliath, batikang sundalo si Goliath, no? Siya, shepherd pa lang siya noong time na yun, pero matapang na hinarap niya si Goliath, and you know the rest of the story. Pero para sa akin, hindi yun ang pinakamatapang na ginawa ni David. Ang pinakamatapang na ginawa ni David ay hindi lang niya isang beses ginawa, kundi naniniwala ako madalas niya itong ginagawa. Ano yun? Yung manalangin ng, tignan niyo yung prayer, Psalm 139 verse 23 to 24. Ano sabi niya? Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Alam ko, lahat tayo dito nananalangin. Sana. Amen. Pero, sige, tanungin ko lang kayo, maging reflective lang tayo saglit. How much of our prayer is devoted to confession? Pero bago kasi tayo mapapa-confess, kasi minsan ang confession natin ganito, Lord, kung may mga nagawa po kong kasalanan, patawarin po ninyo ako. Alam mo, para sa akin, mali yun. Kasi you cannot confess general sins. Tama? Para sa akin, tingnan ninyo if it makes sense. You can only confess specific sins. Hindi tunay na confession yung Lord. Diba, minsan pag tayo mag-communion, okay, bago tayo mag-communion, manalangin muna tayo, Lord, kung may mga bagay sa puso ko na hindi naging kaaya-aya sa inyo, patawarin po ninyo ako. Pero paano ka magsisisi sa isang bagay na hindi mo alam? How many of you know confession leads to repentance? And repentance leads to transformation. But how can confession lead to repentance and how can repentance lead to transformation if you don't know your sin? Amen. Kaya marami sa atin confess, hindi nagtatransform kasi ang mga confession natin, mga generic. Alam mo, sa gamot, okay ang generic. May right med ba niyan? Hindi. Sa gamot, okay lang ang generic. Yes? Kasi pareho lang naman daw ang bisa. Diba? Minsan yung mga branded, times 2, pero wala naman. Walang pinagkaiba sa mga generic. Pero pagdating sa prayer, utang na loob, mga kapatid, hindi tayo pwedeng mag-confess ng mga general sin.
Amen. Kaya nga ang tapang ni David, ano sabi ni David, di ba? See if there be any grievous way in me and lead me in the way everlasting. Para sa akin, ang totoong confession ganito. Okay. Mga kapatid, bago tayo mag-partake ng Santa Cena, ng communion, okay, ganito. Lahat tayo manahimik muna, at lahat tayo manalangin. Pag-pray tayo, Holy Spirit, reveal to me right now any known and specific sin that I need to repent of. Tapos, magbigay tayo ng tamang oras, hindi naman siguro 1 oras, di ba? Siguro 2 minuto, 3 minuto. Kasi, sabi mo sa Holy Spirit, if there be anything in my heart that is not pleasing to you, reveal it to me. Okay? Tapos, okay, tayo po yung dilat na natin ating mga mata. Let's partake of communion. Hindi pa nga nagsasalita ang Holy Spirit eh. Tama? How many of you know, pag nagtanong ka sa Diyos, bigyan mo ng Diyos ng oras para sumagot. Come on, amen. Come on, amen. O, di ba? Ang nakakatakot na tao sa buong mundo ay yung taong nakaharap sa salamin. Ay, mga iba nag-iisip pa. Sino yun? Tama? Di ba? The worst sinner is us. Niniwala ba kayo doon? Kaya minsan nakakatakot mag-pray ng ganyan. Nakakatakot yung anong pwedeng i-reveal ng Diyos. Meron akong mabilis sa kwento. Okay lang ba magkwento? Ay, parang ayaw na yata ninyo. Uwi na ako. Ha? Nandiyan lang naman ng church namin. Okay lang ba magkwento? Mabilis sa kwento lang ito. Ha? Alam niyo yung kwento ni Joseph at ni Potiphar's wife. Alam niyo yung kwento. Wala sa passage. Ha? Kwento ko na mabilis. No? Meron akong isi-share sa inyo. Baka hindi pa niyo narinig sa buong tanang buhay ninyo. Gusto niyo marinig? Yung isang bagay na hindi pa ninyo naririnig. Uy, mga to gusto lagi, first time. Amen. Hindi nga. Pero familiar na kayo sa kwento. Si Joseph ay binenta na kanyang mga kapatid. Tama? Tapos, ang nakabili sa kanya, si Potiphar. Si Potiphar ay isang opisyales ni Pero. Gets? Nakita ni Potiphar yung kamay ng Diyos kay Joseph. Yes? Tapos, inentrust niya lahat ng kanyang ari-arian, bahay, negosyo kay Joseph. Tama? Pero si Joseph ay gwapo. Come on, tingin dito. Amen. Hindi tingin dito. Tingin dito. Amen. Pero si Joseph ay? Amen. Salamat. Si Joseph ay gwapo. Nagkagusto sa kanya si Potiphar's, hindi si Potiphar. Hindi. Si Potiphar's wife, kayo talaga. Mrs. Potiphar. Okay. Alam niyo yung kwento, right? One time, di ba, inalila niyaya si Joseph, sabi niya, di ba? Tapos ayaw ni Joseph, sabi ni Joseph, hindi, pinagkakatiwalaan ako ng amo mo, ng amo ko, na asawa mo, hindi ko pwede gawin to. Di ba? Tapos parang gusto siyang raping nung misis, grabe, no? Naiwan kay Joseph yung damit niya. Imagine niyo, hindi, ito, imagine lang ninyo, ha? Kunyari, babae, mangre-rape kayo ng lalaki. Mabilis? Hindi, of course, kung yung lalaki gusto, hindi rape yun, no? Ang babae, hindi, ito, walang mali siya. Ang babae, subukan niyo yung hubaran ang lalaki. Nanlaban, ha? Hindi yung, sige, hindi ha? Kundi yung nanlaban, hindi, ayoko. Sige, babae, subukan niyo hubaran ang lalaking nanlaban. Madali, mahirap. Pero nahubaran ni Mrs. Potiphar si Joseph. Ganun kagwapo si Joseph. Again, tingin sa harap. Amen. At ganun ka-desperado si Mrs. Potiphar. Tingin sa katabi. Hindi. Amen. Okay. Anong kwento? Pag-uwi ni Potiphar, nagsumbong si Mrs. Itong alipin mo, ha? Di ba? Nagtangka sa akin, ha? Ito, binanggit ng Bible specifically, but Joseph is handsome. Walang binanggit sa Bible that Mrs. Potiphar is beautiful. Hindi ko sinabing pangit siya, pero malamang. Hindi, basta ulitin ko lang, ha? Ulitin ko lang. Sinabi ng Bible, guwapo si Joseph. As in, sinabi. Pero walang binanggit ang Bible na maganda si Mrs. Potiphar. Hindi ko sinabing pangit siya, pero pangit siya. Pero nakuha, walang binanggit. Okay. Kung ikaw si Potiphar, maging honest. In the first place, bakit mo pinagkatiwala kay Joseph lahat? Tama? Di ba sabi?
Potiphar entrusted everything to Joseph. Ang alalahanin na lang daw niya, anong kakainin niya? Wala, sa Bible yun. Kasi nakita niya ang kamay ng Diyos kay Joseph. Biglang nagsalita yung misis mo. Nagsalita yung misis mo, yung servant mong gwapo. Tinangka kong i-rape yung misis mong matanda. Ay, sorry. You get what I'm saying? Yes? Sa gwapo ni Joseph, he can have any woman he wants. Si Potiphar, Mrs. Potiphar, di ba, misa kasi, di ba, inisip natin, si Joseph, di ba, ang tapang niya, no? Kasi, tinetempt siya ni Mrs. Potiphar, hindi siya bumigay. Hindi, ang totoo, baka naman kasi pangit si Mrs. Potiphar. Mahirap mang-tempt ng lalaki pag pangit. Amen. Hindi wala ko nilalait, sinasabi ko lang, tama? You can only be tempted by beautiful things. Right? Kung pangit, hindi temptation yun. Di ba? So, ano na nakuha? Amen? Si Potiphar, sino pinaniwalaan niya? Si Mrs. Sa kwento. Pero sa totoo, come on, kayo mag-isip. Kayo mag-isip. Okay? Pakisabi mo sa katabi, pagganahin mo yung utak mo, bebe, minsan lang. Okay. Ito, i-reflect ninyo. Ikaw, si Potiphar, si Joseph, may track record of success. May track record of integrity. May track record of righteousness. Tama? Okay? Napabilib nga si Potiphar Tapos, biglang one day, nagtangka siyang i-rape yung misis mo. Really? Sa gwapo niyang yan? Yung si misis, hindi ko alam kung pangit o hindi, pero si misis parang, di ba? Parang, Joseph, gwapo, misis, matanda na. Hindi ko sinabi pag matanda, hindi na pwedeng maganda. Amen ba, mga senior natin? Mga senior, amen. Uy, hindi porke matanda, pangit amen. Marami kaya dito sa LBCC, mga may edad na pero ang gaganda pa. Amen. Yung mga hindi pumalakpak, pangit. Pero mga pumalakpak, bilib ako sa yabang niyo. Sana mahawa kayo sa humility ko. Hindi po. Pero nakuha, ito tingin ko. Tingin ko lang to wala sa scripture. Ako lang to. Tingin ko, nagsisinungaling si Potiphar sa kanyang sarili. Bakit? Kasi, mas masakit tanggapin. Kasi parang ganito mas mabilis tanggapin na yung alipin mo, taksil, kesa tanggapin yung asawa mo, taksil. Yes? And minsan, tinatanggap natin yung kasinungalingan kasi sobrang sakit ng katotohanan. Diba? English ako. Nagagalit ako Pag nagagalit na, papa-English ako. Gusto niyo yung English? Sometimes, mga kanina, no? Sometimes, it's easier to believe a lie than to face the hard truth. Yes? Yun Di ba? Kaya minsan ayaw natin tumingin sa salamin kasi nakakatakot ang makikita mo. Amen ba? Yung mga tumitingin sa salamin. Ilang salamin na nabasag ninyo, no? Hindi na nakuha. Minsan, kunwari, sis, ano lang to sample lang sis, bakit 5 years na hindi ka makatagal sa trabaho? Bakit every 6 months palipat-lipat? Kasi pastor, yung boss ko. Lahat ng mga boss mo sa 10 kumpanya, lahat masasama? Hindi nga. Ano, ikaw yung pinakamalas na tao sa buong mundo? Kasi pastor, lahat ng mga nakasamahan ko, mga walang hindi marunong makisama. Mga puro politika, puro chismis. Sa 10 kumpanya na nilipatan mo, lahat ng mga co-workers mo, demonyo. Hindi nga. Di ba? Kunyari lang, brada. Bro, bakit 5 years ka na sa grade 5? Pastor, kasi mga teacher ko, bobo. Wow, lahat ng teacher mo, bobo. Opo. Walang ni isang magaling kang teacher. Wala po. Kaya every year, bagsak ka talaga. Oo, wala akong magawa. Ano mas mabilis paniwalaan? Mahina, salbahe, namumulitika, inggitero, yung mga nasa paligid mo, o baka, wait,
if I can't hold the job, if I cannot get promoted, if I cannot have disciples, sila pa rin ba talaga ang problema? O baka, ano sabi ni Michael Jackson? I'm looking at the man in the mirror. Alam niyo yung kanta ngayon? I'm asking him to change his ways. Di ba? Ano to sabi niya? And, basta man in the mirror. Di ba? So sabi niya, if you want to make this world a better place, take a look at yourself and make a change. Na-na-na, na-na-na. Amen. Na tama? Mas mabilis, manisin ng iba. Ba't hindi ka nag-grow? Kasi si pastor. Diba? Ba't di ka lumalago? Kasi si cell leader. O lilipat ka na naman ng church? Kasi yung church, pang-5 lipat mo na sa 6 na buwan, ha? Lahat ng church talaga masama, ha? Pero ikaw, perfect, ha? Amen? Come on, amen? O lahat ng mga perfectong miyembro, taas ng kamay. Ay, wala kang perfectong miyembro. Sa Horizon, marami. O amen? Na nakuha po natin, no? It takes courage to say, Lord, baka ako yung problema. Kaya sabi ni David, search me and try me and see if there's any grievous way within me and lead me in the way everlasting. Pakita natin yung reflection sa confession. Ha? Alam ko, may slide ako ng reflection sa confession. Yan. Ako again, hindi natin sasabi napaka-prayerful ko. Hindi nag-share lang po tayo ng konting karanasan po natin. Ang inyong lingkod po, I spend time reflecting. So, siyempre, intercession, di ba? May mga needs ka, may mga kaibigan tayo nangangailangan ng panalangin, no? Intercession. Pero pag may time na kami na ni Lord, bago ko mag-confess, magre-reflect muna ako. For example, anong ginawa ko sa araw na ito? Na? Yung mga interaction ko ni Mrs. Ako doon ako lagi nag-start family muna. So iniisip ko, umaga hanggang gabi, yung mga interaction namin ni Mrs. Nasigawan ko ba siya? Medyo nabuliyawan ko ba siya? O may time na medyo naging masungit ba ako sa kanya? So, yan ako. Pangalawa, yung mga anak ko. Yung mga interaction ko sa anak ko. Sa araw na ito. No? O kanina ba, nung tinatanong ko ng anak ko, medyo sinuplado ko ba siya? Ganyan. No? Tapos, basta yun na. No? I-reflect ko yung nangyari sa akin sa araw. Tapos, iano ko, Lord, ano yung mga bagay po na naging harsh ako, naging rude ako, naging proud ako. Kaya susulat natin. Masakit po to, ha? Okay. Amen. Pagsabi sa katabi, masakit to, besh. Masakit. Hindi, kaya nga kailangan ng tapang eh. Oo, masakit to, hindi to mabilis. Di ba? Kasi biro mo, minsan, sa totoo lang yung tao nakalimot na. Kunwari, lalapit ako kay Mrs. Love, sorry Ha, bakit? Kaninang umaga nung nagbe-breakfast tayo, kinausap mo ko, medyo mainit ulo ko, tapos medyo nasigawan kita. Siya naman, actually, nakalimutan na niya. Kaninang umaga? Minsan, di na niya nga maalala eh. Kaya minsan, dapat pala, di ko na confess. Di na pala Hindi, pero, ang confession, hindi para sa ibang tao. Yung confession ay good for your soul. Amen. O sino sa inyo, yung totoo, gusto pa ninyong lumago sa Panginoon? Ay, tatlo lang. Sino sa inyo, gusto pang lumago sa Panginoon? Gusto pang lumalim sa Panginoon. Di ba? Napakahalaga ng integrity, righteousness, purity. Hindi tayo maliligtas ng mga to. Pero alam po natin, napakahalaga ito sa harapan ng Panginoon. Yung pagiging maayos, malinis, dalisay, yung puso. Amen? At hindi tayo magiging dalisay nang walang confession. Kasi ang totoo niyan, araw-araw nadudungisan tayo. Yes? Araw-araw napuputikan tayo. At maging honest, minsan, hindi lang putik na binato sa ibang tao. Minsan, tayo ang nagputik sa sarili natin. Sa sarili natin kasalanan. Baka tayo pa nga ng putik sa iba. Amen? Come on, amen? O kaya kung gusto natin linisin tayo ng Panginoon, kailangan may confession. Pero again, ang confession, wag po yung minamadali. Kung meron pong oras na ilalaan sa panalangin, akin lang po to Kung may oras na dapat ilaan sa panalangin, of course, walang masama sa petition, thanksgiving, intercession, praise and worship. Kung gusto niyo isama yan incorporate yan sa prayer nyo, walang problema. Pero pa sa akin, isa ring mahalaga, maglaan kayo ng oras sa confession.
Pero para makatotohanan ng confession, ilaan din ninyo yung tamang oras for reflection para hindi maging mababaw ang confession. Kasi di ba, ewan ko, Pastor Ray, kung ganun ka rin. Nung baby Christian ako, ang unang tinuro sa akin, Acts. Acts. Alam niyo yung Acts, di ba? Adoration, confession, thanksgiving, supplication. So pagdating sa confession, dahil hindi naman sa hindi naman sa naninisi ako, pero sinisisi ko yung mga leaders ko. Kasi sila, siyempre, pinapakinggan ko rin sila mag-pray. So sila pa nag-pray, Lord, kung meron akong mga kasalanan, na patawarin po ninyo ako, o tapos diretso na sa thanksgiving. So, sa totoo, lumaki akong Christian, ganun lang din ako mag-pray ng confession. Lord, kung may sa lahat mga nagawa kong kasalanan sa araw na ito, patawarin po ninyo ako, linisin ninyo ako ng dugo ni Kristo. Ganun lang. Walang specific. Diba? Kaya nagtataka ako, for the longest time, hindi rin, sa totoo lang, hindi rin tayo masyadong lumago. Siguro lumago sa gawain, lumago sa skill, kahit paano, diba? Gumaling tayo sa ministry. Pero yung inner life ko, for the longest time, hindi rin maayos. Tapos doon ko hanggang na-realize na sa kabutihan ng Diyos, inintroduce niya ako sa ilang mga ibang tao na medyo iba manalangin, medyo mas maano sa inner life na tinatawag. So doon ko natutunan na, ang confession pala mahalaga. Bagamat, ako naniniwala ko, hindi nawawala ang salvation. Naniniwala ako na mahal tayo ng Diyos. Pero, at the same time, mahalaga yung lumakad sa harapan ng Panginoon na matuwid, na maayos. Of course, hindi perfect, di ba? Pero at least, di ba, may integridad. Mahalaga sa harapan ng Diyos yun. So, yan. May mga nagturo sa atin, di ba, na maglaan ka ng tamang oras sa confession, maglaan ka ng tamang oras sa reflection. O survey, bago tayo pumunta sa third and last point. O sino, mula sa araw na to, susubukan ninyo maglaan talaga ng oras sa reflection at sa confession. Amen. Pero warningan ko kayo. Yung totoo, bagamat ligtas tayo, di mawawala ang kaligtasan natin, mahal tayo ng Diyos, pero sa totoo, kung sineryoso ninyo ito, seseryosohin din kayo ng Diyos. At lalo na sa simula, masyakit ito, besh. Diba? Ito yung brokenness. Hindi, totoo. Yung minsan, mabilis tayo tumingin sa kasalanan ng iba, di ba? Kasalanan ng gobyerno, kasalanan ng kandidato, kasalanan ng pastor. Pero pag nagsimula tayo mag-pray regularly ng prayer of confession, ang pinaka magiging para kasi Isaiah, woe to me! Hindi woe to the president, woe to the pastor, woe to my leader. Lahat na lang, di ba? Lahat ng panisi sa iba, wala sa sarili. Pero kung natuto tayo, Lord, search me. Naku, makikita natin, woe to me! For I am, gaya ni Isaiah, diba? Sabi niya, I'm a man of unclean lips. Amen ba tayo dyan? Pero kailangan ng tapang po ito. Okay? I pray. Tapangan po sana talaga ninyo. Kita mo, pero magiging maayos ang inner life niyo. Pangako ko sa inyo. And sa totoo, mas magiging mahimbing ang tulog ninyo. Kasi, ako nung pinaktis ko yung confession regularly, ang sarap ng tulog ko. Kasi iba yung tinatawag natin yung power of a clear conscience. Hindi power of a perfect life. Walang ganun. Pero yung matulog ka na mahimbing na alam mong maayos kayo ng Lord, yung alam mong mga kasalanan mo ay naisuko mo na i-confess mo sa Panginoon, at kung appropriate, pati sa mga taong na sungitan mo, mga taong pati sila na confessan mo na rin sila, ang sarap ng tulog mo, ang himbing ng tulog mo. Matutulog ka na parang baby. Amen? Kaya ko iniisip ko, si Jesus pagod na pagod, di ba? Pero nakatulog na mahimbing in the midst of the storm. Bakit kaya? Kasi tingin ko, siyempre si Jesus, sinless. Si Jesus, laging natutulog at nagigising na malinis ang konsyensya. Amen? Totoo, di ba? Pag tayo yung tulog natin, yung pag laging gising ng gising, bangon ng bangon, baka nababagabag tayo ng guilt and ng shame. Pero kung pinaktis natin regularly ang confession sa reflection, tingnan mo, ang himbing ng tulog mo. At hindi ka sa church natutulog. Amen. Amen. Pakisabi sa katabi ng inaantok na, diba? Parang ikaw yung topic. Amen, ha? Okay? Yung hindi makatulog sa gabi at sa church natutulog, madumi ang konsyensya. Okay, ayun. Joke. Diba? Peace. Okay. Amen. Amen. Okay, are you ready for the third and last? Okay. Are you ready for the third and last? Okay. Hindi talaga ito
prayer, pero pwede rin gawing prayer. Okay? O, hinga muna ng malalim, hinga ng malalim. Okay. Ang pangatlo, na matapang na prayer, is, kaya nyo bang ipag-pray? Lord, hindi naman, hindi to, Lord, imitate me. Hindi ha. Kundi natin yung buo, no? Lord, as I imitate you, may it be, no, that I can cause somebody to imitate me. Alam ko, sanay po tayo sa Kristyanismo na madalas sinasabi sa atin, huwag tumingin sa tao. And sa tamang konteksto, tama yun. Na ibig sabihin, huwag mong yung pananampalataya mo, hindi nakasalalay sa tao. Can I have an amen? Come on, can I have an amen? Pero maging honest tayo, posible ba talaga na huwag tumingin sa tao? Kung huwag ka tumingin sa tao, para saan? Na ang mga pastor may kwalifikasyon. Tama ba, Pastor? May mga kwalifikasyon ng pastor? Must be the husband of one wife, must have a good reputation even among outsider, must be able to teach, so on and so forth. Mga deacons, IRM may deacons yata kayo na? Bakit ang mga deacon and deaconess may qualification? Tama ba? May qualification ng deacon and deaconess? Tama? Oo. Kung wag pala tayo tumingin sa tao, ba't kailangan pa may qualification? Ba't hindi na lang kahit na sino? Di ko alam kaila Jeff, kaila Hazy, kung sila ang head ng worship team. Ang worship team ba may qualification? O basta magaling lang kumanta? I assume may qualification. Tama? Tanungin ninyo ako. Bakit? Kasi, part talaga ng buhay, yung tumitingin tayo sa tao. Hello? Amen? Yung konteksto na huwag ka tumingin sa tao, kay Kristo ka lang tumingin. Ayan ay pagdating sa yung source ng faith mo. So, ibig sabihin, hindi porke nag-backslide yung pastor, magbabackslide ka rin. Kasi, yung faith mo, wala sa pastor mo, na kay Jesus. Yes? Oh, amen. So, yung context na yun, tama. Pero yung tumingin sa tao, human nature yun. You can't help but look at people. Di ba? Kaya nga tayo minsan na-disappoint sa mga leaders natin. Bakit? Kasi sa mga leaders natin, may expectation tayo. At dapat lang. Ito walang politika to Ang presidente ba dapat accountable sa atin? Ay, mga iba hindi yata. Mga hindi yata. Bumoto yata kay BBM. Hindi, kahit na sino presidente. Ang presidente ba dapat accountable sa tao? Ang leader, ang pastor ba, dapat accountable sa kongregasyon? Yes. Amen. So, hindi po talaga maiwasan, may part pala talaga ang tao. O, tignan niyo ito. Pakita natin yung next verse. Na? Bakit sabi ni Paul, imitate me? Sino daw? Imitate me. Hindi ako, hindi si Piman, si Paul. Imitate me just as I imitate Christ. Nagulat po ba kayo rito? Kasi lagi lumaki tayo sa mga turo na huwag tumingin sa tao, huwag sundan ang tao. Pero bakit sabi ni Paul, sundin ninyo ako? Pero dahil ako ay sumusunod kay Kristo. Pakita natin yung next slide mga kapatid na. Ang discipleship po, kailangan may disciple making. Pakita natin yung next na column. Ang discipleship must not be divorced from disciple making. Ito po, share ko lang po ng konti. No? Hindi ko alam kung gaano ka-aktibo pa po kayo sa G12 and everything. No? Ang G12, kaya siya effective kasi meron po siyang discipleship, pero meron din po siyang disciple making. And it does not apologize for it. Okay? I-explain natin ng konti. Maraming church, may discipleship, pero ayaw ng disciple making. Ang discipleship ay yung pagsunod kay Kristo, lahat na may kinalaman sa pagsunod kay Kristo, tawag po doon discipleship. Can I have an amen? Come on, can I have an amen? Okay, walang problema. Tama? Pero dito minsan nagkakatalo. Maraming churches may discipleship, pero walang disciple making. Walang pagsunod sa tao. Kasi ang laging sinasabi, ba't ako susunod sa'yo? Tao ka lang. Hindi ka naman si Kristo. Kaya, yung magdi-disciple ako ng 12,
Tapos yung 12, i-ask mo mag-disciple ng 12, ang ano nila, ha? Bakit? Kay Kristo lang ako magpapadisciple. Kay Kristo lang ako susunod. Pero hindi po biblical yun. Amen. Ang church lalago pag may pagsunod sa Diyos at tamang pagsunod sa tao. Ayaw niyo maniwala. Parang tingin ko, hindi kayo naniniwala. Pakita natin yung next passage. Okay. Eh bakit? Sabi ni Paul. Again, baka sabihin niyo, P-Months, baka isolated case yun. O di sige, tignan natin. 2 Timothy 2:2. Ano ang disciple making? What you heard from me. Pakisabi nga ng malakas, me. Sino yung me dyan sa passage? Si Jesus o si Paul? Si Paul. Hala, hindi si Jesus. Pero si Paul ba sumusunod kay Jesus? Oo naman. Ano sabi niya? Anong disciple making? What you heard from me in the presence of many witnesses and trust to faithful men, hindi Holy Spirit, tao, who will be able to teach others also. Ano ang discipleship? Pagsunod kay Kristo. Ano ang disciple making? Pagsunod sa tao na sumusunod kay Kristo. Yes. Kaya kung titignan nyo itong passage, may 4 na level na disciple making. Si Paul, si Timothy, tapos kung sino man yung faithful men, tapos yung others. Si Paul, dinidisciple si Timothy magdidisciple ng faithful men, ang faithful men magdidisciple ng others. Amen. Ang tanong, sino sa atin may lakas ng loob na hinga ng malalim, lunok ng ano, lahat ng mga laway, lunok nyo. Tapos lakas loob ninyo, sabihin sa kanila, bro, sumunod ka sa, parang hindi mo sabi, no? Pero yun ang totoo eh. Sumunod ka sa akin. And alam ko, no, sa mga humble na katulad natin, parang hirap sabihin, di ba, sumunod ka sa akin. Kasi humble tayo eh. Sino ba naman ako? Di ba? Ako'y makasalanan lang. Tama? Pero hindi. Yan po ang disciple making. Imperfect people discipling imperfect people in following a perfect God. That is disciple making. Pero hindi porke imperfect ang tao, tatanggalin natin yung disciple making. Bakit? Kasi pag inalis mo ang disciple making sa discipleship, then walang paa yung discipleship, para kang manananggal. Ang discipleship hindi lilipad. Kasi nakita ko yung passage ninyo, no? Those who wait upon the Lord, alam siguro ninyo ito, di ba? Will soar on wings like eagle. Pero bago ka lumipad, dapat tumakbo ka muna. Bago ka tumakbo, dapat lumakad ka muna. Kasi diba 3 yun? Soar on wings like eagle, run and not be weary, walk and not be faint. Tama? Wag na tayong mangarap na lilipad kung ang church walang disciple making. Kailangan may mag-step up po sa inyo and say, I will be a disciple who disciple others. Amen? Nakakatakot? Yes. Kaya nga matapang. Hindi to simple. Kasi seryosong responsibilidad ito. Tama? Kasi nga hindi tayo perfecto. Di ba? Kailangan ba perfect ang devotion? Hindi naman. Pero kailangan lang consistent. Kailangan ba perfect ang prayer life? Hindi naman, pero dapat consistent. Kaya in a sense, quote-unquote, mapipilitan kang ayusin talaga ang buhay mo kasi kailangan mo mag-disciple ng iba. At sa mga oras na nadapa ka, nagkamali ka, maging honest and vulnerable enough tayo para sabihin din sa kanila, anak, o kaya disciple, hindi ako perfect ha. This week nga lang, nagkamali ako, nagkasala ako, no? Pero yan, gusto ko lang maging open sa'yo. Yan. Yan po ang totoong authentic na discipleship. May genuine na disciple making. O amen ba tayo dyan? Okay. May pakita akong chart sa inyo. Pakita lang natin yung ano natin. Ha? Lagi ko pong tinuturo ito. Sige, pakita na natin lahat siguro. Na? Ang susi sa... Tapos tapusin na po natin ito. Na? Ang susi po sa Great Commission, hindi evangelism. Of course, kailangan na evangelism. Di ba? Pero, discipleship. Kaya nga sabi ni Jesus, go and make disciple. Hindi lang po, go and share the gospel. Mahalaga ang share the gospel. Siyempre, pero kailangan go and make disciple. Tanungan ninyo ako, bakit?
Okay, mas malakas sa mga. Tanungin niyo ako bakit? Okay, kasi ganito nga po yun. Kunyari, sa unang taon, walang Christian sa mundo, ako lang. Ako lang. Nag-disciple ako ng isa. Ini-disciple ko si Pastor Ray. Isang buong taon, kaming dalawa lang ang Christian sa buong mundo. At the end of 1 year, ilan ang Christian sa mundo? 2. Next year, mag-disciple kami ng tagi-isa. Ilan ang Christian sa mundo? 4. Nakuha ninyo? Isa maging 2, 2 maging 4, 4 maging 8, yung 8 maging 16, so on and so forth. Pagdating ng year 20, 1 million pa lang yan. Parang sabihin niyo, Pastor, 20 years na, 1 million pa lang ang Christian sa mundo, ilan na ang populasyon ng mundo? Alam ko, ang bagal. Pero sige lang, mag-disciple ka lang ng isa kada taon. At lahat ng dinidisciple mo ay bilinan mo mag-disciple din ng isa kada taon. Ano mangyayari? Year 20, medyo malabo na mata ko. Year 29, 536 million. Tama? Para tayong nagboboto nagbibilang ng boto, no? 536,870,912. Year 30, ilan na? 1,073,000,000. Year 31, 2,147,000,000. Year 32, 4,294,000,000. Year 33, 8,589,000,000. Sabi mo, P-months, after 33 years, ang populasyon ng mundo dumoble na. Kahit na. Pagdating ng year 34, 17,179,000,000. Ang Great Commission, kayang ma-accomplish pag may, hindi lang discipleship, disciple making. Isa, basta gawin mong consistently for the rest of your life at yung dinisciple mo, magdi-disciple lang din ng isa, in 34 years, pwedeng ma-accomplish ang Great Commission. Can I have an amen, LVCC? Amen. Kaya pala, susi ang disciple making. Hindi lang discipleship ha. Ang discipleship, pagsunod kay Kristo eh. Ang disciple making, pagsunod sa tao na susunod kay Kristo. Now, ito na. Tapos na ako. Dito ako naman kakabahan. Ako naman ang hinga ng malalim. Kasi ito na yung challenge. Kasi pag kunwari iba sa inyo, sige, P-months, yung number 1, magpapagamit na ako kay Lord. Use me. Okay? Yung number 2, sige. Diba? Sa inner life ko, lagi na ako magpe-pray, search me. Pero, gusto po ba talaga natin makakita ng matinding paglago ng IRM Cubao? Ano sagot? Pwede niyo ako sagutin. Gusto niyo ba makita ng matinding paglago ng IRM sa Cubao? Amen? Kailangan may disciple making. Kailangan meron sa inyo mag-rise up, mag-step up, and say, Pastor, disciple mo ako. At magdi-disciple din ako ng iba. Kahit sa simula, parang ang bagal, pero exponential ang growth niya. Tama po ba? No? Ito ang susi, hindi lang sa paglago ng isang simbahan, ito rin ang susi sa pag-fulfill ng Great Commission. Ito po talaga yun. No, mahalaga sa G12 may mga SOL, life class. Okay yung proseso yun eh. No? Pero ang susi talaga ito. Yung disciple na nagdi-disciple ng iba. Na? 2 Timothy 2:2, the things you heard me say in the presence of many witnesses and trust to reliable men who are also able to teach others. Na? Kaya ako, hindi ito pagyayabang kung alam niyo sa G12, meron yung, diba, yung primary leader, si pastor, si Mrs. Na? Tapos meron kaming 12, na tawag sa kanila primary 12. Yung 12, may 12, tawag sa kanila 144. Yung 144, magdi-disciple ng 12, tawag sa kanila 1728. Yung 1728, magdi-disciple, tawag sa kanila 20, hindi ko na memorize, 20,000 something. Na? Okay? So, at least 4 na. Yung 20,000, pag nag-disciple, 100, hindi ko na bilang yun. Ha? Sa church po namin, hindi ko na sabihin ilan ang miyembro namin, ha? 1 million. Hindi po. Na?
ang church po namin, meron na po kaming 6 na henerasyon. 6 na henerasyon. Meron akong dinidisciple, na may disciple, na may disciple, na may disciple, na may disciple. 6 generations. Nakuha niyo? Bagawa sa physical, ano na po tawag doon? Apo sa talampakan na yan. Diba? Ano ba? Kasi may apo sa kuko. Di ba? Kung 6, ikaw yung una, tapos 6 na henerasyon, apo sa, di na apo sa tuhod yun di ba? Talampakan na nga yata siguro, no? Apo sa laylayan. Pero nakuha po, no? One time din, kinatuwa ko lang po, no? Nagkaroon kami ng open sa isang school. Tapos sinabi sa akin nung kasi sa church namin tawag sa akin dad, o kaya tay, no? So sabi, Dad, etong mga estudyante nito, alam mo sino nag-invite sa kanya? Sino? Ano mo na? 6 generation mo na. Ha? 6 generation ka na? Oo, kasi disciple niya. Sabi ko, sige nga, pakilala mo sa akin. Pinakilala sa akin. Bata pa. Grade 9? Grade 9, grade 10. Grade 9, grade 10. Nagmano sa akin. Hindi ko nakilala Nagmano sa akin. Sabi ko, anak, diba? Nakakatuwa ka naman. Kailan ka na born again? Sabi niya, mga 2 months ago po. Wow. Tapos ito, mga classmates mo, mga to, po, niyaya ko po sila mag-church kasi ganyan-ganyan. Gusto ko makakilala sila sa Lord. Gusto ko ganyan. Diba? Biro mo, 6 generation ko na po siya sa church. Di ba nakakatuwa? No? Kung tayo sa physical, maabutan mo ang apo mo, masaya ka na Kung maabutan mo pa yung anak ng apo mo, ano tawag doon? Anak ng apo mo. Ano? Apo sa tuhod. Yun na yun, di ba? Baka yun na Pero spiritually, imagine mo kung spiritually, meron ka ng anak na. Yung nga, apo mo na hindi ko na alam kung hanggang saan henerasyon. Na? Yan ang challenge ko po sa inyo. Na sana mag-rise up kayo, hindi lang bilang manggagawa, kundi bilang mga disipulo na nagdidisipulo ng iba. No? Tawag ng iba dyan, discipler, pero sabi sa amin ni Tatay Rafi, mali daw yung word na discipler. Ang tamang word daw ay disciple maker. No? So, yun ang prayer ko po sa inyo. Ha? And parang natatakot ako. Kinakabahan ako na mag-challenge, pero sige na, nandito na lang din po tayo dahil ang message naman natin ay tapangan, di ba? Pwede ko ba kayong hamunin? No? Sino po sa inyo ang kinausap ng Diyos? And inaano kayo ng Diyos, anak, huwag mo nang hintayin maging perfecto ka bago ka maging disciple. Kailangan lang maging model enough ka. Model enough. No? Na, may konting credibility naman na mag-disciple. Hindi naman sa wala. Pero huwag mo rin hintayin na maging banal ka, maging holy ka. Hindi. No? Kasi God can use you as you are. Tapangan mo lang. Amen? No? Pero ang pinakasusi po talaga, hindi lang sa paglago ng church nyo, but maging sa pag-fulfill ng Great Commission, kailangan mag-raise up tayo ng hindi lang minister, kundi disciple makers. Pwede ko bang hamunin kung sino po sa inyo? Mahalaga yung una, use me. Mahalaga yung pangalawa, Lord, search me. Pero baka pinaka nakakatakot na prayer, Lord, as I imitate you, will you send someone who will also hinga ng malalim. Who will also imitate me as I imitate Christ. Pero sige, tatapangan ko na rin po maghamon. Sino po sa inyo ang simula sa taong ito magdi-disciple na po ng iba? Come on, can I see your hand? Come on. Wag mahiya. Pwede po ba natin palakpakan yung mga naglakas ng loob? Ay, yung malakas na palakpak kasi hindi po yan Hindi po biro yan. Amen? Mag-disciple ng iba. Kahit na tayo mismo, alam ko, marami pa rin tayong mga pagkukulang. Di ba? Siyempre, di ba? Lahat naman tayo sa proseso pa no? Wala namang perfectong disciple maker. Wala naman talagang perfectong leader. Walang perfectong model. Si Jesus pa rin. Amen? Okay? Can I ask everyone to stand? Pag-pray ko lang po kayo. Amen? Okay? Let me pray for you. No? Taas mo natin mga kamay so that I can pray for each and every one of you. Lord, ang prayer ko po sa church na ito, the best is yet to come. At kaya namin kayang sabihin yun kasi marami, kung di man lahat, marami po, simula sa araw na to, ang magsasabing, Lord, use me.
And lalo na sa mga pamamaraan na na kailangan ng tapang. Mga kapatid, ha? Tanungin niyo ang Holy Spirit. At sabihin niyo sa Holy Spirit, Holy Spirit, what is something that I haven't done for the rest of my life? No? What is something that I can do for the first time? No? Yan. Kailangan ng tapang. Gawin nyo. Subukan lang ninyo. And who knows? Diba? Who knows? Ano ang kaya at pwedeng gawin ng Diyos sa pagiging matapang ninyo. Amen. Pangalawa, the best is yet to come. Bakit? Kasi marami sa inyo, no, i-incorporate na ninyo sa prayer life ninyo yung confession. At yung confession, hindi lang basta-bastang confession, hindi lang programa, alam niyo yan, hindi lang habit, kundi talagang yung tunay na sincere, na talagang nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon, bibigyan ng oras ang banal na Espiritu na ipahayag talaga sa atin saan tayo nagkulang, ano yung ating mga kasalanan, ano yung mga bagay sa buhay natin na hindi kalugod-lugod sa Diyos, at i-ask natin sa Diyos na ito ay alisin, ito ay ating pagsisihan, ito ay ating iwaksi, at ito ay kanyang paglinisan ng kanyang banal na dugo. Amen. And then last but not the least, I believe the Holy Spirit has spoken to some of you. Okay lang kahit na mangilan-ilan pa lang sa simula. Pero ito na, no? In spite of our imperfections and shortcomings, ito na, tatapangan na ninyo and to say, Lord, sige po, as I imitate you, send someone who will imitate me. Lord, magsimula po ng isang movement ng disciple-making dito po sa Lily of the Valley Christian Church. So, salamat, O God. Kayo po magdeposito at kayo din magbantay ng inyong salita na itinanim sa puso ng bawat isa. Loobin ninyo, Lord, na mamunga po ito, 30, 60, or even 100-fold return. And Lord, maingat po, hindi sa amin, kundi maingat po na binabalik namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat, at ito ang ating samot dalangin sa pangalan ni Jesus. At lahat tayo magsasabi ng Amen and Amen. Kamay sa malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Amen. Again, happy 33rd anniversary sa IRM Cubao.